Isang pagpalang araw pangbati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin na ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang butong anak ng Diyos. Amen. Ang paksa kong natapos na, ang huling natapos ko ay ang episode 5 na The Days of Israelites in Egypt. Ito para ipakita ko muna ang natapos ko ng gawa. Ang pamagat nito ay ang The Revelation of Time from 6th day to 1 AD. Mula nang likhain ng Diyos ang tao sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 hanggang sa 1 AD. Ngunit dito pa lang ako sa episode 5. Ngunit para maipakita ko sa inyo ang mga nagawa ko na. Sa episode 1, ito yung nagawa ko na. Ito yung episode 1. Ang nagtototal ito ng 1,656 years. Meron itong time sequence mula ng paglikha kay Father Adam hanggang 130 sinilang si Father Seth hanggang sa ito yung kamatayan niya, hanggang sa diretso pa ang bilang hanggang sa umabot ito ng 1,656 years nung 600 years si Father Noah. At nung 600 years si Father Noah, tumakbo pa ito ng 350 years bago siya mamatay sa edad niya 970. Makikita sa Genesis chapter 9 verse 28. Ito nagtototal ng 2006 years. Sa kamatayan niya ng 950, tuloy-tuloy pa ating sequence of time. Diretso yan ang bilang hanggang sa kamatayan ni Father Shem. Nagtototal ito ng 2,148 years. At mula ng kamatayan ni Father Shem, katumbas ng 424 ni Eber. At tumakbo pa si Eber ng 464, kaya 40 years. 2,148 plus 40 is 2,188 years. At ang huling paksa na tinapos ko na ay ang episode 5 na matatagpuan sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Nagsabi doon na huling araw na ika-430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Okay, ito yung huling topic na tinapos ko na noon. Dito ako nagtapos sa episode 5. Ito yung mga sequence naman niya mula ng kamatayan ni Eber. Ito yung pang 139th year ni Isaac. Si Isaac, 139th year at si Jacob ay 79 year dahil 60 years ng pagitan nila dahil nung isinilang si Jacob at si Esau ay 60 years si Isaac. Makikita sa Genesis chapter 25 verse 26. 60 years si Isaac nang isinilang si Jacob at Esau. Kung kaya 79 si Jacob, 139 naman si Esau nung time na namatay si Eber sa gulang na 464 at yung time na yun ay 2,188 years na from 60 to sa kamatayan ni Eber sa Genesis chapter 11 verse 15 to 16 ay 11 to 16 to 17 ang kamatayan ni Eber. Magmula naman ito sa 79th year ni Jacob or 139th year ni Isaac. Ito naman yung time sequence hanggang sa umabot na ng 130 years ni Jacob nung unang dumating siya sa Ehipto kasama ang buong sambayan, 51 years. Pinapakita ko na noon ang sequence, yung time sequence sa kanilang mga panahon. O kaya mabibilang ito yung dalawang 17 hanggang sa ito yung mga dots na ito yung mga time sequence, mga gap in between sa every generation, not generation, sa every interval of time. So ito yun, umabot ng 413 at ang total dito ay 2,601 years mula ng likhain ng Diyos ang tao hanggang sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Katumbas naman ito ng 1,499 years ayon sa aking bilang. At ang paksa ko ngayon ay ang episode 6. Ito naman ang 480 years
Ang pamagat dito ay the days of Israelites after they left Egypt. Noong time na umalis sa Ehipto ang bayang Israel sa pangunguna ni Moises. At bago ang lahat, kung ngayon nyo lang nasumpungan ang channel na ito, inanyayahan ko kayong i-subscribe ang channel na ito. I-like ang mga videos dito. Excuse me. Pindutin ang notification bell at ilagay sa all para mag-notify kayo sa anumang i-upload kong video. Dahil ang karugtong dito, matapos ang karugtong dito sa ito yung Revelation of Time from 6th day to 1 AD. Ito pang 6th episode pa lang ito at hanggang episode 8 or 9 pa ito. At pwede nyo i-share ang video ito sa mga kaibigan. At maraming salamat sa panonood. Itong episode 6 ay magmula dito sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang sa matatapos ito sa 1 Kings chapter 6 verse 1. Ang sabi doon sa 1 Kings chapter 6 verse 1, huling araw, ang pang-apat na taon at pangalawang buwan ni Haring Solomon ay eksaktong 480 years nang umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Matagpuan sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Kaya ito ang topic ko ngayon. At nung pag-alis nila sa Ehipto, sa Rameses sila natumira. Makikita sa bilang chapter 33 verse 3, nung 15 ng unang buwan. Dahil gumawa ang Diyos ng bagong panuntunan para sa kanila. Kaya bago sila umalis, ito ang panuntunan na ginawa ng Diyos na ang bilang nila nag-umpisa dito. Ika-15 ng unang buwan sila umalis. Makita sa bilang chapter 3 verse 3. At sa bilang chapter 1 verse 1, may nakasulat dito 2 taon na silang naglalakbay. Ito yung nagmula dito sa paglalakbay nila noong 80 years si Moises. 80 years si Moises dito. At ito'y meron silang 2 taong paglalakbay. At sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15 ay makikita ito ang 38 years na lumipat. 38 years. Meron ng 38 years din dito. O kaya ang 38 years at 2 years ay bubuo ito ng 40 years. Ito ay 40 years. At ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, namatay si Moises sa edad na 120. Sa 40 years na kanilang paglalakbay, hindi pa sila nakatawid dito kung si Moises pa ang namuno sa kanila. O kaya 80 years nga si Moises nang umalis sa Ehipto dahil sa 80 plus 40 equals 120. So namatay si Moises sa edad na 120. Pero dito sa pagkataong ito sa Deuteronomy chapter 1 verse 3, ang sabi dito nung unang araw na ika-11 buwan, ika-40 years mula nang umalis sila sa Ehipto, ay sinabi ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa Mount Sinai. So meron ng lumipas na ang 40 years and 10 months and 5 days or more. Kaya ito na at pinalipas pa nila hanggang sa another year bago sila tumawid sa papuntang Kanaan. O kaya dito nakasulat dito sa Josue chapter 4 verse 19, tumawid sila ng ika-10 ng unang buwan. Pinatapos nilang 11 months hanggang 12 months. Pagka abot ng next year, ng unang 10 araw ng unang buwan, saka sila tumawid. At si Moises dito ay patay na dito. Itong time na ito sa Moab ito, nung nagkampo pa sila doon sa kampamento ng Sitim bago sila umalis. At si Josue na dito ang namuno sa bayang Israel. At sa paglipas ng taon, ito nga sabi doon sa Josue 4 chapter 4 verse 19, tumawid sila sa ilog Jordan ng ika-10 ng unang buwan. Si Josue na ang namuno dito. Sa buong pamumuno ni Josue
ay ang tanging nakarecord lang sa kanya ay ang kanyang kamatayan sa edad na 110. Mababasa natin sa Hosea chapter 24 verse 29 ang kamatayan ni Eleazar na anak ni Aaron sa verse 33 naman. Ito natin mababasa. Ngunit ang sabi nun ng pagkatawid nila sa Ilog Jordan, may mga lipi ng Israel sa pangunguna ni Caleb. Si Caleb ay mula sa lipi ni Huda. Ito nakasulat sa Hosea chapter 4 verse 6 to 10. Ang sabi ni Caleb, natatandaan mo pa ba, Josue, nung tayo ay nutusan ni Moises na tiktikan ang bayang ito? Ibig sabihin na nasa Kanaan na sila. Ako ay 40 years lang noon. 45 years na ang lumipas. So 40 years plus 45, lumipas ang 45, 85 years na ako noon. Ang aking kalakasan ay hindi pa nagbabago. Sinakas pa ng aking kabataan. Ito ang sabi ni Josue. Ibig sabihin, pagkatawid nila, nung kinumpronta ni Josue ni Caleb si Josue, 5 years na silang nakatawid sa Ilog Jordan. Nasa kabila na sila ng Gilgal na sila ng kampo dito. Kaya ang sabi dito, 40 years sila noon nung nasa Kadesh Barnea. 45 years na ang lumipas, 85 na si Caleb nung time na yon. Ang edad ni Josue ay makukuha natin yan, ngunit hindi pa sa ngayon dahil may mahaba pang proseso. Skip ko muna ito. Tapos, ito na makita ang namatay din si Eleazar. At dito na pinamunuan na ng mga hukom ang mga Israelita pagkamatay ni Josue. Ngunit wala nang record si Josue, yun lang kanyang kamatayan. Kung titingnan natin kung makukuha natin yan, ang sabi doon sa Hukom chapter 11 verse 26, nung sila'y pinahirapan ng mga, matagal na silang nanirahan doon, 300 years na, pinahirapan sila ng mga Ammonita at mga Filisteo. Kung kaya inalipin sila, matagal ang panahon silang inalipin, 18 years silang inalipin. Kung kaya nag-akla si Jephthah sa kanila, at ang sabi ni Jephthah, bakit ngayon nyo lang naisipang bawiin ang lupain ito? 300 years nang nanirahan ang mga Israelita. At ngayon nyo lang naisipang bawiin. Ito ang sabi ni Josue sa mga Ammonita, kung kaya nag-akla siya. Hanggang sa ito ay nangyayari 300 years at bago ito mangyari, ang mga Israelita ay pinamunuan muna ng mga hukom. Dito na ako sa kabila muna. Umalis sila sa Egypto noon ng 2,601 years, katumbas ng 1,499 BC. So ang 2 years ang nakalipas, at ang 38 years, ito yung bumubuo ng 40 years ng time ni Moises, nung si Moises ay namatay sa gulang na 120. Mababasa sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, namatay si Moses sa edad ng 120. Kaya dito natin makikita ang pamumuno ng mga hukom. Ang mga Israelite pinamunuan ng mga hukom sa katauhan ni Othniel ang unang hukom. Dahil ito si Othniel noon nung sila ay naghati-hati pa lang ng lupain at wala pa silang naangkin. Ang sabi ni Caleb, kung sino man ang unang makasakop sa Diber, dahil ang lugar ng Diber ay ang napunta kay Caleb, malawak na lupain hanggang sa maabot ng kanilang mga paningin at maabot ng kanilang malayapa kanila ay mapunta kay Caleb. Ang sumagot dito ay si Othniel. Pinamunuan ni Othniel ang bayang Israel at nagtagumpay siya. Namuno siya ng 40 years. Ang kapayapaan, naghari ang kapayapaan, at sumunod kay Othniel ay si Ehud at Samgar. Ito ay 80 years. Ito makikita sa Hukom chapter 3 verse 30. Ang kay Othniel chapter 3 verse 11. Ang sumunod pa ay si
Deborah at Barak. Deborah at Barak sa Hukom chapter 5 verse 31, 40 years din. 40 years. Ito yung sequence niya. 40 years din yan. Tapos si Gideon at Abimelech na kanyang anak. Si Abimelech ay anak ni Gideon sa ibang babae, Kananeya. Maraming anak si Gideon, ngunit si Abimelech ang naging hari din na kasunod kay Gideon, at umabot dito ng 40 years ang kanilang paglilingkod bilang hukom. Sa Hukom chapter 8 verse 28. Si Tola sa Hukom chapter 10 verse 2, 23 years. Si Zayar, Hukom chapter 10 verse 3, 22 years. At ang tribulations, ito yung 18 years na paghihirap ng mga Israelita, na pinahirapan sila ng mga Ammonita at mga Filisteo na nais silang bawiin ang lupain na kanilang tinitirhan, ngunit nag-akla si Jephtheh at nanalo si Jephtheh, naghari ang kapayapaan sa loob ng 6 na taon. So, Hukom chapter 12 verse 7. Ito'y bumubuo ng 300 years. O kaya, tinutal ko ang lahat sa sinabi dito sa Hukom chapter 11 verse 26. Mula kay Othniel, 40, 80, kay Ehud, Deborah at Barak, Gideon, at Abimelech, Tola, hanggang kay Jephtheh, nagtototal ito ng 269 years. At ang sabi doon sa Hukom chapter 11 verse 26, 300 years ng nanirahan ang bayang Israel. Ngunit ang panahon ni Josue ay wala siyang nai-input ito na kung ilang edad niya. Ilang taon siya na namahala sa Israel. Mula nang mamatay si Moises hanggang sa kanyang kamatayan na 110, hindi binanggit kung ilang taon. So itong 300 years ay ibawas ko yung 269 na total mula kay Othniel hanggang kay Jephtheh, 269. At ang difference dito ay 31 years. Ang 31 years, ito ay mapunta kay Josue sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pamumuno ng 31 years. Kung kaya, ang kamatayan ni Josue sa edad na 110, 31 years ang kanyang pamumuno. 110 minus 31 is 79. Nung time na kinausap ni Caleb si Josue, 79 years si Josue, si Caleb ay 85. So 34 si Josue, si Caleb ay 40. Kaya ito yung nila. At sinunda naman ni Ibsam, 7 years, Elon, 10 years, Abdon, 8 years, Samson, 20 years, Ruth at Abimelech, 9 years. Yung kay Ruth ay 9 years. Itong kay Ruth, ito yung nung time na nagkaroon ng tagutom ang Israel, may isang pamilya na mula sa Huda ay pansamantalang namayan sa Moab. Ang pangalan ay Elimelech at Naomi. May dalawang anak ito na si Mahalon at si Kilion. Si Mahalon ay nakapangasawa ni Ruth at si Kilion ay nakapangasawa ni Orpha. Ang sabi doon, mga 10 taon ay namatay si Mahalon at Kilion at namatay rin si Elimelech. Mga 10 taon silang doon nanirahan sa Moab hanggang sa bumalik sila sa Israel. O kaya ang nilagay dito, dahil given na lahat, kung itotal ito, mga 10 taon, hindi naman sinabi na 10 taon, mga 10 taon. Kaya ang nakalagay dito ay 9, dahil kung ilagay ang 10, magsusobra naman sa bilang, mga 10 taon. At saka sinunda naman ito sa time sequence ni Samuel. Si Samuel ay namahala ng 20 years. Si Samuel ay ito yung bata na anak ni Elkanah, na ang saserdote pa noon ay si Eli.
Sacerdote Eli na yung anak niya si Phineas naman. Si Phineas. Ito yung mga lahi pa rin ni Aaron ang mga sacerdote doon. Kung kayo, ito si Samuel ay lahi na ito ni Cory. Lahi na ito ni, na Aaron pa rin pero lahi ni Cory. Si Cory na ang lahi na ito ni anak pa rin ni Kuhat, anak ni Kuhat. Hindi lahi ni Aaron. Ito lang mga lahi ni Aaron. Ito sila huli sila propetang sacerdoting Eli. Si Samuel ay sa iba na kay Cory, yung naghimagsik si Cory kasama ng mga anak ni Ruben nung doon pa sila sa wilderness. Kung ito si Samuel, ito yung napakabuting hukom kinalugdan ng Diyos. Kung umabot ng 20 years ang kanyang pamamahala. At ang kanyang mga anak na dalawa, si Joel at Abias, ay ginawa rin niyang hukom sa Israel ngunit hindi ito sumunod sa kanyang panuntunan. Kung kaya ang bayang Israel ay humingi ng hari tulad ng mga sa ibang bansa sa paligid. Kaya ang mga Israelita ay humingi ng hari kay Samuel at sinangguni naman ito kay Samuel sa Diyos, ni Samuel sa Diyos. At binigyan sila ng hari at sinabi ni Samuel kung ano ang gagawin ng hari sa kanila kung sila ay magkaroon ng hari. Itong area na to ay ginawan ko to ng space para kay Saul at kay David, kay Samuel para makuha. Dahil merong given ang kapanganakan ni Saul at hanggang kanyang kamatayan pati kay David para makuha ang mula na kanilang pagsilang hanggang sa kanilang kamatayan. Ito pa rin yan mula kay Samuel ay naging unang hari ng Israel ay si Saul. Si Saul ay 50 years nang maging hari at namahala siya ng 22 years. Kaya umabot siya ng 72 years. Ito yung nakasulat sa 1 Samuel chapter 13 verse 1. 1 Samuel chapter 13 verse 1. 50 years is si Saul at namahala siya ng 22 years. Kaya umabot siya ng 72. At sinundan siya ni David na namahala siya ng 40 years si David. Si David 40 years at ang kanyang edad noon ay 30 years na maging hari. Kung kaya makukuha natin kanyang mga edad magitan ng kanilang kapanganakan at kanilang kamatayan. At panghuli ay si Solomon. Ang sabi doon sa First King, ito yun sa kay David ay 2 Samuel chapter 5 verse 4. At ang kay Solomon makikita sa 1 King chapter 6 verse 1. Pang-apat na taon at pangalawang buwan ni Haring Solomon sa Israel ay eksaktong 480 years nang umalis ang bayang Israel sa bansang Egypto. Ito yung mga sequence nila. Pakita ko ang sequence nila. Noong 2 taon ni Moises, pamuno ni Moises sa Bilang chapter 1 verse 1, sa 38 years sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15, ito naman, itong time ni Josue, 31 years, dahil sa competition na nakuha na mula 300 years, 269 lang ang kanilang pamumuno. Ang mga taon nang namumuno ang mga hukom, so mayroong 31, kung kaya itong 31 years ni Josue. Sinundan ni Othniel, 40. Ito na yung generation sequence na nila ito. Generation time sequence, hindi na generation sequence, magkaiba na sila. Si Josue mula kay Joseph, si Othniel mula kay Judah, si iba-iba na dito. Halo-halo na sila, kung kaya ang time sequence ang ating gagamitin. Kaya ang given ng mga time sequence, nakukuha ng time sequence, kahit yung ibang hindi ganong malinaw, nagkaroon din ng agay kay Josue. Ang ibinigay lang dito ay ang kanyang kamatayan sa 110, ngunit nakukuha natin ito dahil sa 300 years at saka 269 meron 31, kung kaya 31. Kung kaya
ito na lang yung bumubuo sa 480 dahil kung i-list natin lahat ng ito hanggang 480, ang matitira ay 31 ito, kaya 31 years talaga. Kaya 40 si Othniel, si Ehud ay Samgar ay 80, Libro at Barak ito ay 40 din, si Gideon at Abimelech 40, ito na si Tola ay 23, ito, kaya ito na yung ito dito, ito din yun, ito yung time sequence nila. Kaya sa pagbibilang, walang makakalampas dito hanggang dito sa ito pa, hindi pa natatapos itong ay kay Solomon, ito na kay Solomon 4 years kay Solomon. Kung kaya dito, pagdating dito 22 years ang kay Saul, 40 years kay David, at ang 4 years kay Solomon. Ngunit si Solomon ay namahala ng 40 years. Kung kaya ang 36 years ay bibilangin dito na sa kasunod na episode, ang episode 7, The Kings and Rulers of Israel. Dito na. Ito ginawan ko ng space dito para makuha ang mga edad ni Saul. Kung si Saul ay 50 years, ang sabi doon sa 1 Samuel chapter 13 verse 1, 50 years, ito lang ang given. 50 years si Saul noon nang maging hari sa Israel. At umabot pa siya at namahala siya ng 22 years. Kung kaya 50 plus 22 is 72. 72 siya nang mamatay. Natalo siya ng mga Filisteo. Kung kaya sa kanyang kamatayan, si David noon ay kanyang naispatayin. Kung kaya si David ay namayan noon sa Gat. Doon siya sa mga lugar ng mga Filisteo. At ito muna bago doon, kukunin ko muna ang kanilang mga edad. Kung kaya ang pagkuha sa mga edad, yung 50 years ni Saul ay katumbas ng 1085 BC, 1085 BC. 1085 BC plus 50, atras tayo, is 1135 BC. Ito yun, 1135 BC. 1135 BC ang nung isilang si Saul. 1135 BC. Kung kaya nung isang taon si Saul, 1134 BC. Ito naman yung 1134 BC, ito naman yung time ni ito naman yung 1134. Kaya nasasakop niya ang 1134 BC. Nasasakop niya ang kay Samson. Kay Samson pa buhay na si Saul nung time ni Samson. Dito, buhay na si Saul dito. Hanggang sa 20 years si Saul. Ito yung taon. Ngunit dito lang sa 1085 ang binanggit sa Biblia na naghari 50 years si Saul ang maging hari sa Israel. At ang kay David naman, ang kay David naman, 30 years naman si David nung maging hari. Nung maging hari si David ay siya na yung pagkamatay ni Saul. Ngunit ang sabi dito sa 2 Samuel chapter 2 verse 10, nung mamatay si Saul ay kinuha ni Saul si Isboset na anak ni Saul. Kinuha ni Abner. Kinuha ni Abner si Isboset, anak ni Saul, para maging hari ng Israel. At namahala pa ito ng 2 taon. Ngunit ang 2 taon ni Isboset ay hindi na ito mabibilang. Dito na ito bibilangin kay David dahil nung malaman ni David na namatay si Saul, siya ay bumaba ng Huda, siya nanalangin sa Diyos at nagtanong kung dapat ba siyang bumalik sa Huda. At sinagot siya sa pamagitan ng Urim at Tumim na si David ay narapat na bumalik sa Huda. At pagbalik niya sa Huda ay binusa na siya ng langis ng mga taga-Huda bilang hari. Naging hari na siya. Sa Hebron na siya nanirahan. So ang 2 taon ni Isboset ay hindi na mabibilang dito sa sequence natin dahil magsusobra na tayo dahil lahat ay given. Lahat yan ay given na. Kung bibigyan pa ito ng 2 years ay
lalampas ng 480 at ang sabi ng dun sa 1 King chapter 6 verse 1, pang-apat na taon at pangalawang buwan ni Solomon ay eksaktong 480 years. So lahat ay nakasequence na dito, sequence pagkasunod-sunod na. So wala nang space dito ang 2 years ni Isboset, kung kaya ang 2 years ni Isboset, nung pagkamatay ni Saul, ay naging hari na si David. Ang 2 years ni Isboset kasabay na nung paghari ni David sa Hebron. Naghari si Isboset sa kabilang sa Israel, si David naman sa Hebron. Kung ang bilang naman ay napunta na ang bilang dito kay David. Dahil si David ay 30 years dito, nakasulat dito sa 30 years si David nang maging hari at umabot pa siya ng 40 years. Kaya matagal siya naging hari sa 7 and a half years sa Hebron at 33 years sa Jerusalem. Ito kung kaya ang taon ni David ay 1063 siya nang maging hari. 1063 BC. Ang 1063 ito kay David plus 30 ay dito sa 1093 BC. Dito buhay na si David sa 1093. So sa 1085, nung paghari ni Saul ng 1085 BC, 8 years si David. Bata pa si David noon. Kung kaya ang sabi doon sa Samuel noon, nung naging hari si Saul noong 1085 at lumabag si Saul, pinapunta si Samuel doon sa Bethlehem kay Jesse. At si David noon ay bata pa, nag-alaga ng mga kawan dun sa kanyang ama. O kaya pinasundo ito, bata pa si David dito. Kaya ang sabi dito na ang si David ay nangusap ang mga matangan, hindi akala ni Samuel na si Eliab na ang tinutukoy ng Diyos o si Abinadab, ngunit hindi. Dahil tumingin si Samuel sa panglabas na anyo sa kakisigan ng mga tao, ngunit ang Diyos ay sa puso tumitingin. Kung kaya bata pa lang si David, ito binusa na siya ng langis ni Samuel para maging hari. Ngunit yun pa lang ay pagbuhos pa lang ng langis, hindi pa siya itinalaga ng hari. Pagkamatay ni Saul dito sa 1063, nung napatay siya ng mga Filisteo, saka pa si David binuhusan ng langis ng mga taga Hebron para maging hari na ng Israel. Talagang pinroclaim na itong hari. Ngunit nung time ni Samuel, binuhusan na siya ng hari bilang para sa hinaharap na siya ay talagang magiging hari ng Israel ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya naging hari na nga si David, tumanda na rin si David at pinalitan niya siya ni Solomon. Kaya sa 480 years, eksaktong 4 years and 2 months na naghari si Solomon sa Israel, na nagmula naman sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 ang 480. So dito na ako nagtapos sa 480 years. Sana ay naging malinaw ito yung mga sequence of time. Nagtapos ako dito sa 2,601 years from 6th day to Exodus chapter 12 verse 40 to 41. At ito namang 480 plus 2,061, 2,601 ay nagtutotal naman ng 3,081 years. Ito naman ay katumbas ng 1019 BC. Dito ko natatapusin ang bahaging ito. At ang isusunod ko naman na topic ay ang 419 years. Lahat ay given. Itong 480 ay given literally sa 1 King chapter 6 verse 1. Literally given na pang-apat na taon at pangalawang buwan ni Solomon ay ang eksaktong 480 years. Kung kaya given ang 480. Ang kasunod naman ay mag-given naman siya dito kung ating babasahin ang banal na kasulatan. Ngunit kung doon ka sa Israel, sa kabilang side ng mga hari, ay magulo ang kanilang mga kasaysayan. Kung kaya kung dito ka sa Huda,
para makuha ang sequence of time dahil si David naman ay nagkaisa ang Huda at ang Israel ay magkahiwalay, ngunit bumagsak din ang Israel at nagiging Huda na lang. Kung pagbabasihan lahat ng hari ng Huda hanggang dun sa pagbagsak ng Israel, ay ito na ang makuha natin ang bilang. Kung kaya ito, meron na ako nakitang 419. So sundan nyo ako sa next episode, The Kings and Rulers of Israel. Merong isa dito hindi naman siya king, si Atalia ay anak ni Akab na naging asawa rin ng isang hari dito sa Huda. Kung kaya siya namuno din sa Israel ng 6 na taon. Kaya next topic, ito na yung The Kings and Rulers of Israel at 419 years. Sumayin niyo na ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesu Kristo, ang bugtong ng aking Diyos. Sumayin niyo kapayapaan. Amen.